music. Saka yung talks namin, kawayan. Original. Original yan. Ang ano yan, ano polarity. Wala. Hindi ko nakata. Sabi ko, itong ulo sa akin. Ayun. So, tapos na tayo dito sa kwarto na to. Meron tayong ilaw, meron tayong switch, meron tayong outlet. So, kasunod natin, dito sa kabila nito, kabila kasi nito, pangalawang kwarto. Tapos ng pangalawang kwarto, yung pangatlong kwarto. So, doon tayo sa pangalawang kwarto. Warning! So, dito yung pangalawang kwarto ni Bossing. So, yun ang switch niya, mababa. So, itaas natin yan. Tapos yung outlet, yun siyang binili na outlet para dito, yung PD pang laptop. So, may tatlong terminal na may with grounding. So, yun ang ilagay natin dito kasi yung anak niya mayroong laptop. So, yung switch niya, itaas natin yan. So, ganun din. Mayroong outlet dito, isa. Mayroong switch na isa. Single switch. So, yun ang ilaw niya. Yun ang wire na nakatagos. Yun doon galing sa unang kwarto. So, yun ang supply. Line 1, line 2. So, ang layo ng inabang nila, ayan ang inabang nilang para sa switch. Pero ang switch niya dito banda sa gilid. So, gagawa na lang natin ng diskarte yan. Yun nga, ang sabi ko, kulang sa gamit, kulang sa plastic molding. So, didiskarte na lang kung paano. Kasi kulang nga ng budget, kaya okay lang kay boss. So, ang una kong gagawin, mag-wiring muna sa taas. So, ang ibaba natin ay tatlong wire lang papuntang switch. Meron tayong line 1, line 2 para sa outlet, tsaka yung sa switch return, tsaka yung isa doon, yun ang line 1 din, kaya tatlong wire lang ibaba natin papuntang switch. Meron ka ng switch, meron ka ng outlet. So dito pangalawang kwarto yun dito. So itong hinihila ngayon papunta naman sa pangatlong kwarto. So supply to ng kamilang pangatlong kwarto, supply to ng pangatlong kwartong hinihila doon nito, line 1, line 2. So ganito lang boss, mga boss mag-wiring sa loob ng bahay. So yan lang. So ito naman yung papuntang switch natin na meron kang line 1 tsaka line 2. So may tagging naman yan kasi ito return. Ibig sabihin may line 1, line 2 ka doon kasi nga meron siyang papalagay na outlet doon tsaka switch. So dahil sabi nga ulit, magkasama lang naman sila sa isang sirkito. So ganun lang pag wiring nito at pag connect dito. So ganun lang. Now partner. So itong wire na to, yung isa may tape. So ito yung line 1 papunta sa kabila. So supply to doon papunta sa pangatlong kwarto. Putulin ko lang to para ma-splice na. So itong walang tag, ito yung line 2. So ang diskarte nito, kukunin mo ulit yung line 2. So galing doon sa unang kwarto, ito yung supply niya papunta dito. So itong line 1, line 2. So ang line 1 natin, ito yung may tape. So hindi masyado makikita kasi may tape, pero tagingan lang ng tape. So ito walang tag, ibig sabihin ito yung pinaka-line to. So putulan natin ng konti kasi masyadong mahaba kanina. Hindi ko napansin yung pagkadali ni boss. So ganyan lang. So tiran mo ulit yung line to niya. Lagyan mo ulit ng dulo. Ito yung ilagay mo sa receptacle. So ganyan lang siya. Tapos balatan mo dito konti sa dulo niya para dito ka mag-splice ng mga line to na wire mo. Yan. So ganun lang. So, siyempre, yung line 2 sa kabila, kunin mo rin. Yung line 2, ito yung walang tagging. Ito kasi may tagging yun ng line 1 mo. So, supply to papunta sa kabila, isama yung line 2 niya. So, kunin mo rin. Isama mo sa supply galing dun sa unang kwarto na papunta dun sa breaker. So, dito, hanapin mo rin line 2 kasi tatlo to. Ibig sabihin, line 1, line 2. Tapos yung isa, return. So, yung walang tape, ito yung return niya. So, yung may tape, yung dalawang tapes, yun ang line 2. Yung isang tape lang, yun ang line 1. So, itong line 2 dahil dalawa yung tape niya. So, ganun lang mag-tagging, tsaka mag-wiring, tsaka mag-splicing. So, meron kang line 2, papuntang switch. Para yung outlet mo doon, merong line 2. May line 2 ka rin doon, papuntang kabilang kwarto, pang tatlong kwarto. At ito yung supply, galing doon sa unang kwarto. So, idikit mo ng tatlo, pagsamahin mo lang. So, meron ka ng line 2.
So yung wire na gamit natin, number 12. So dapat yung sa ilaw, number 14. So inisa ko na lang yung pagbili para isang bilihan na lang yung ilaw at saka yung outlet. Isang size na lang ng wire yung ginamit ko. Pangalawang step mo, itong line 1. Line 1 papunta dun sa pangatlong kwarto. So kunin mo. Yan. Tapos, kunin mo rin itong line 1 na may tagging na isang tape sa papunta switch, yung kunin mo rin. Pagsamahin mo sila. So, siyempre, ito yung galing sa unang kwarto. So, ito yung supply. So, kunin mo rin para may line 1 ka. Yan. So, nabalatan na natin yung tatlong line 1. Line 1 doon, line 1 dito, saka line 1 sa switch natin. Dikit mo lang. I-splice mo ng maigi. Kailangan hindi maluwag yung pag-splice mo para hindi uminit yung wiring mo. So, ganyan lang siya. So, ang kasunod mo, siyempre itong return niya galing switch. So, yun ang ilagay mo sa receptacle. So, ang paglagay mo ulit nito, yung pag mapansin mo, itong pinaka-tanso niya, ito yung screw niya, ito yung sa line 2 mo. Tapos ito naman kabila, itong line 1, so ito yung pinaka line 1 niya. Kasi bakit dito? Kasi nga, ulitin ko, sabi ko, pag may ilaw ka, siyempre yung ilaw mo lumalabas pa dito yung pinaka aluminum ng ilaw mo, so makuryente ka kapag ito yung pinaka line 2 mo. Kasi nga, pag off mo ng switch, gagana pa to. Pero pag itong line 1 mo, pag off mo ng switch, wala na yung gagana dito. So, gumagana, ayun lang sa loob, so hindi ka makuryente. Kaya so, yan dapat. Kaya pala cause na mag-ground din. Oo. Nag-ground kapag... Baliktad yung wiring. Sa kabila. Ito lang muna nilagay namin kasi walang Kawayan. So itong pinaka-return niya. Return, so dugtong ko na lang tong sa switch kasi dati ng switch niya may wire na. Idugtong ko na lang kasi okay lang din naman yan. And so kuha na ako ng isa dito para sa return sa pangutang ilaw sa switch. So ang pagdugtong dapat malayo, ganun, yan. Hindi dapat magkatabi para hindi bubukol yung kuhan mo. So hindi advice na maglagay ng connection dito, mag-splicing dito. Kaso nilagay ko lang yan dito kasi nga matigas kasi itong wire na to na ilagay mo dito kasi ito ang plus type o surface type kasi to. Pero okay lang yan. So ito naman yung isang wire papunta naman dito sa line 1. Yung mayroong tape kanina ang tagging, so ito yung supply. Ito naman return yung isa, return papuntang ilaw. Ito yung supply line 1. So magkuha din tayo mamaya dito, mabalat ako dito, kukuha para sa outlet natin. Kasi ito, diretso outlet tong line 2. So dito na mamaya ako magbalat para kung dito kasi sisikip dito. So dito na lang isa mamaya para papunta sa baba yung line 1 para magkaroon ng supply yung outlet na isabay natin dito. So disponeering lang to kasi kulang-kulang tayo sa wire, kulang-kulang sa gamit. So ganun lang talaga minsan. Kulang budget. Kaya kawawa naman to si boss, kaya diskarte na lang. Kaya kung anong meron sa dyan, yun na lang ginagamit namin. So balat ko itong line 1 para magkaroon ng line 1 tong CO outlet. Ito yung pinagbabawal na technique, pero pwede. Pwede sa walang pera. Kasi dugtong eh. Dapat walang dugtong dyan sa loob ng ng plastic molding. So dahil wala ng wire, wala ng pera pambili. So kung ano yung meron dyan, yun na lang. Ito, kuha tayo ng isa dito. Ito, jumper lang to sa kuha ng supply dito sa line 1 ng switch. Para merong line 1 yung outlet mo. So ganoon lang. Nilalagay ko, papunta to ng outlet, line 1 ng outlet. So ang ginamit na wire ko, ano na lang,
duplex flatboard. Yung papuntang outlet kasi wala nang ano, wire. So ito yung line 2 ng outlet mo. Laptop na naman ng sinasaksak nila dito sa outlet. Tsaka ano yun boss? Cellphone, electric fan. Cellphone tsaka electric fan. So kayang kaya. So dito na tayo sa pangatlong kwarto. So ito yung last na kwarto na gagawin namin. So kung mapapansin nyo, yung junction box natin ay puno pa. Tapos yung PVC. So kung lagyan mo ng wire dyan, masikip. So kailangan putulin mo talaga yung PVC. Wala kang gamit na lagari. Ito yung diskarte dyan kung paano ito putulin. So ito yung alambre gamit, puputulin natin yan. So ito lang paano gawin, ito lang yung technique. Ano si Kuya? Ano dito? Nasa taas? Oo. Robin! Nasaan ka? Nasaan ka? Oh, tayo na pala kailangan ng alagari, ano? So putol siya. So ganun lang ang technique niya. Kahit yung wire, may wire na, so ganun din yan. Huwag mo lang ito hawakan kasi mainit na to. So kailangan, huwag mo lang masyadong tansyahin mo lang siya kung nasugatan na yung tubo mo. Saka mo, dito ka naman sa kapila. Kasi hindi pwede na kursahin mo dahil may wire na. So ang wire natin baka mag-short. So ano lang. Itong side na to ay pupuntang switch. So babayaran na namin to para matapos na namin tong pangatlong kwarto. So ito yung dalawa na to, line 1, line 2 to. So ito yung supply na galing naman doon sa pangalawang kwarto papunta dito. Yela. So dapat lagyan mo na ito ng tagging dalawang tape kasi ito line 2 to. Itong line 1, nalagyan ko na nila ng isang tape. So dahil nakasukat lang to sila, tagyan mo na itong isang wire. Saka lagyan ng tagging na dalawang ikot. Ito yung line 2. Isa pa. Yan, ganyan lang mag-tagging. So isa line 1, isang tip lang, isang dalawa line 2. So dulo nito, dalawang tip din. Yung dulo nito isang tip din. So kahit hindi mo natagingan yung return ng papuntang ilaw tsaka switch sa akin. So, yan. So kahit hindi mo natagingan kasi alam mo naman ito yung tagging ay i-return o yung balik papuntang ilaw. So sukatin mo na sa ipantay mo na sa dalawa na to. Ganun lang. Tapos paghali dito, so bulin mo na. Baka mabaklas kasi ang ginamit niya na elbow, short elbow, yung pantubig. Kaya baka mamaya matanggal, sayang yung paghila. Kailangan mo lagyan ng tape. Hila. Yes, ito na. Okay. So ganun pa rin yung pag-connect nito. Ito supply galing sa pangalawang kwarto. So kukunin mo lang yung line 1 niya. So ito yung line 1. Ito yung line 2. So paano mo malaman na line 2 to? Pero ito ay walang tagging yung pupuntang supply doon galing sa kabila. So may tagging lang dito. Galing doon sa supply doon sa kabilang kwarto ay itong isang side lang na wire. So ito lang yung may tagging, itong line 1. So line 2 muna unahin natin. So ganito ulit. Yung line 2 pupunta to sa receptacle. So bawasan mo lang ng konti dulo para itilagay mo sa receptacle. Tapos dito ka magbawas ng 1 inch. Dito ka mag-splice papuntang outlet. Yung switch sa outlet ay isang circuito lang. Kaya kung saan ka kukuha ng line 1 sa outlet, yun din ang kukuha mo sa switch saka kukuha ng line 2. So ito yung line 2 niya, yung dalawang may tip. So yun ang balatan mo.
line 2 to papuntang outlet. Ito yung balatan mo. At i-connect agad dito sa line 2, yung papuntang receptacle. Tapos itong isang tagging lang, ito ay line 1. So dikit mo lang itong pares line 1. Yung line 1 na supply galing sa kabilang kwarto, at saka yung papuntang switch. Bali umikot lang yung supply doon galing sa unang kwarto, tapos pumunta yung supply sa pangalawang kwarto, saka pumunta dito yung supply sa pangalawang kwarto. Ito yung dulo. Talo mo lang itong line 1, pasok mo na agad. Tapos ito return. Yung return niya galing switch papuntang receptacle. So yan na, nadali na yung switch sa outlet dito sa pangatlong kwarto. So kung hindi ko na pinakita kung anong pag-connect nito ng switch sa outlet. So kasi pares lang din naman to ang connection niya doon sa pangalawang kwarto. Tingnan nyo na lang yung pangalawang kwarto. So pares lang din to yung connection nito sa pangatlong kwarto. So ganun lang mga boss. So tapos na tayo dito. So ang kasunod natin, meron pa sana akong kasunod na ilaw na wawiringan, saka yung outlet dyan sa labas dito sa may landing. So ang problema ay wala na talagang wire. So ang gagawin, yung natirang wire ay diretso na sa supply para magkaroon lang ng ilaw at outlet yung tatlong kwarto. So sa sunod naman yung kulang yung CR tsaka yung landing na merong ilaw, dalawa, tsaka outlet dito sa labas. So susunod naman dahil wala ng budget ang bili. So ganun lang muna mga boss. So ituturo ko sa inyo kasunod yung pagdiretso ng wire doon sa circuit breaker, tsaka yung wiring din ng supply galing sa poste papasok dito sa circuit breaker, kasi babaguhin ko yung dating nakalagay dito kasi ayun nakaano siya, nakalambitin lang yung safety switch. So safety switch hindi ko na gamitin yan, papalitan ko na ng circuit breaker. So ayun yung circuit breaker natin, so yun ang ipalit natin. So dalawang circuit breaker yan, yung isa dito sa second floor, yung isa doon yan sa baba. So sa baba na wiring na yun doon dati, so ang supply na lang ilagay dito sa second floor para dito na lahat daw yung, sabi ni boss, dito na lahat yung supply niya sa ground floor tsaka second floor, saka meron pa siyang third floor. Yung third floor niya lalagyan lang namin ng outlet sa sunod. So ngayon wala pa dahil wala na talagang wire. So tinanggal ko muna yung isang circuit breaker dyan dahil hindi naabot yung wire kasi kapos na talaga yung wire, wala ng budget pambili ng wire. So sa sunod na naman, so ang gagawin ko, ang pinagawa sa akin ay nilipat lang dito sa terrace sa likod ng CR. So dito lang muna temporary yung pinaka panel box niya. So lahat ng supply dyan na muna ilagay dahil sa wala ng wire na magamit. So kapos na talaga. So ito yung ginagawa ko para tulong lang din naman to. So babalikan ko na lang to sa sunod pag meron na siyang budget. So yun ang aking gagawin naman sa sunod. Dahil ito, tingnan nyo naman yung main switch nila, safety switch pa, tapos nakalambitin pa to dito dahil sa ni-renovate yung bahay niya, kaya ganun. Kaya mamaya mawala na ito. Tapos yung supply dyan ko na itap. Tapos yung sa second floor na supply, so dyan na rin, saka yung sa ground floor. So temporary lang muna. Source na yan eh. Dito lang muna, temporary kasi nga kulang sa budget. So ito na yung pinaka-main supply, so temporary lang din muna. So ito, naka-off naman to, kaya okay lang hawakan to. Itong tanggalin ko na to. Importante na alis na dyan sa ano. So ito yung sa ground floor, yun muna nilagay ko dyan. Tapos itong wire na to, ito yung sa second floor. So temporary din muna, dito muna siya kukuha ng supply. Bali pinagsama mo ng ground floor saka second floor sa isang sakito. So ito yung line 1, dito rin sa line 1. O yung tandaan mo, laging line 1, lagi na sa kaliwa. Yung line 2, lagi na sa kanan sa breaker. So line 2. Hindi pa tayo tapos, no? Hindi nagluko. So ito na ni boss pa ganahin doon. Iyon yung circuit breaker sa poste. Kung ilaw na.
So okay na, meron ng supply yung unang kwarto, so okay na. So ito, subukan natin i-on off to. Yan. So may supply na siya. So yung pangalawa, ito yung pangatlo, meron na rin supply. So okay na rin. So gumana na. So ito yung pangalawang kwarto. Subukan kong switch kung gagana ng ilaw. Ayun. So okay na yung ginawa natin. So ganun lang yung mga boss, kadali mag-wiring sa loob ng bahay.